Nanliit ang mga mata ni Yeming. Ganoong kaalagang impormasyon, sasabihin mo sa akin. Sinabi ko na, ito ay paghingi ng tawad. Kumusta, kaibigan? Ang aking regalo, sapat na ba ang bigat? Tanong ng binatilyo habang nakangiti. Mas lalo pang naging mapagbantay si Yeming. Nagtanong, hindi kaya, alam mo kung nasaan ang Longevity Palace. Ang Longevity Palace ay narito mismo sa Martial Monarch Desert. Hindi ko itatago. Ang mga ninuno ng aming Origin God Sea ay dati nang pumunta rito para mag-explore. Sayang lang, namatay sila sa Longevity Palace, sabi ng binatilyo. Ang Longevity Palace, bagamat maganda, ngunit ito rin ay sukdulang mapanganib. Kung mapanganib, bakit kailangan mo pang pumunta? Hindi kaya, may paraan ka para makapasok. Interesadong tanong ni Yeming. Wala rin akong ganap na katiyakan na makakapasok ako sa palasyo. Ngunit, may paraan ako para mahanap ang Longevity Palace. Tumingin siya kay Yeming. Kaibigan, ang iyong mga pamamaraan ay nakakagulat. Baka sakaling matulungan mo akong makapasok sa palasyo. Ang Longevity Palace, hindi mabilang na mga tunay na kayamanan sa loob. Marahil, puno ito ng mga patibong. Kung mag-isa akong papasok, maliit ang tsansa kong mabuhay. Kung tayo, makakatulong sa isa't isa. Sabay na susulong at aatras. Baka sakaling, may pagkakataon pa. Umiling si Yeming. Sayang lang, hindi kita pinagkakatiwalaan. Magtitiwala ka sa akin, mahinahong sinabi ng binatilyo. Dahil sa aking kawalang galang kanina, muli akong humihingi ng paumanhin. Ngunit, hindi nito hadlang ang pagtitiwala mo sa akin. Malamig na ngumiti si Yeming. Magtiwala sa iyo. Saan ako aasa? Sa apelyido kong Gui, mayabang na sinabi ng binatilyo. Si Yeming ay nagbabalak na tuyain ang kabilang panig nang biglang may kumilos sa kanyang puso. Nagtanong. Ikaw, hindi kaya ikaw yung nasa Tian Yuan ranking na may titulong Guizin, Gui na mapagkakatiwalaan? Yung taong nabubuhay. Tumango ang binatilyo. Hindi mali, si Guizin, ang aking ama. Tuparin ang pangako. Bamantong hininga si Yeming at sinabi. Talagang, dapat akong maniwala sa iyo. Yun pala, sa Tian Yuan ranking, may ilang mga tao, bagamat hindi sila ang namunguna sa ranggo, ngunit ang kanilang katanyagan ay ang pinakamalaki. Halimbawa, si Guizin na one-word 9 cauldrons, isang salita ay kasing bigat ng 9 na kaldero. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan, ay isa sa kanila. Si Guizin, sinasabi ang gagawin, ginagawa ang sinabi. Tinatawag siyang Gui Jiuding, Gui na 9 na kaldero. Sabi-sabi, mula pa noong nagsimula siyang magsalita, hindi pa siya kailanman sumire sa pangako. Mayroon pang isang kwentong malawakang kumalat. Sinasabing si Guizin, noong 10 taong gulang, ay nakipagpustahan sa isang kaibigan na kaedad niya sa isang laban ng kuliglig. Noon, si Guizin ay lubos na naniniwala sa kanyang kuliglig. Kaya't mayabang siyang nagsabi, kung matatalo siya, kakainin niya ang sarili niyang isang daliri. Ang resulta, nanalo ang kuliglig ng kabilang panig. At sinabi nitong hindi niya kailangang kainin ang kanyang daliri. Pakainin na lang siya ng isang piraso ng prutas ay sapat na. Ngunit, sinabi ni Guizin, ang taong walang tiwala ay hindi makakatayo. Sinabi niya, kung hindi niya magagawa, hindi siya isang bayani. Kaya, ginawa niya, sa harap ng kanyang kaibigan. Kinain niya ng buhay ang kanyang hinliliit. Natakot ang kaibigang iyon. Umiiyak na umuwi at sinabi sa mga nakatatanda. Mula noon, kumalat ang katanyagan ni Guizin sa buong mundo. At nang lumaki na siya, mas lalo pang lahat ng sinasabi niya ay ginagawa niya. At dahil nga sa kanyang ugaling sinasabi ang gagawin, naging isang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Kaibigan niya ay nasa lahat ng dako. Sabi-sabi, sa mga tao sa Tian Yuan ranking. 1 katlo ay kanyang matatalik na kaibigan. Ang natitirang 2 katlo ay pawang may kaunting ugnayan sa kanya. Ang katanyagan ni Guizin ay napakalaki. Napakalaki hanggang sa narinig na ito ni Yeming. At ang taong nasa harap niya, kung anak ni Guizin, tiyak na hindi rin nalalayo. Ngumiti si Tuparin ang pangako. Kanina, inutusan ko si Giano na puksain ka dahil nag-aalala akong makakaapekto ka sa aking paghahanap sa Longevity Palace. Sa katotohanan, wala akong masamang intensyon. Ito ang Void Heaven Realm. Kahit patayin ka pa, pinsala lamang sa Yuan Chi ang mangyayari. Malamig na suminghal si Yeming. Ang ugali ko, kumakain ng malambot, hindi ng matigas. Nagkamali ka ng tao. Tumango si Tuparin ang pangako. Sa kabuuan, ako ang mali. Hinahanap ko ang Longevity Palace. Ngunit, wala akong tiyak na paraan para makapasok. Kaya umaasa akong matutulungan ako ni kaibigan. Nagtitiwala ka sa akin? Tanong ni Yeming. Ngumiti si Tuparin ang pangako at sinabi. Ang aking ama, gamit ang tiwala, ay naging tanyag sa buong mundo.
Siya, pagkatapos pumasok sa Longevity Realm, lumikha siya ng isang divine ability na tinatawag na Little Trust Heaven Art. Sa paggamit ng spell na ito, halos matataya kung ang isang tao ay tapat at mapagkakatiwalaan o hindi. Kanina lang, palihim ko nang ginamit ang spell na ito. Si kaibigan, ay isang taong mapagkakatiwalaan. Wala nang masabi si Yeming. Sa isip niya, anong silbi ng ganitong divine ability? Kahit pa mapagkakatiwalaan ng isang tao, hindi ba't maaari pa rin siyang magbago ng isip sa kalagitnaan? Hindi ko pa natatanong ang dakilang pangalan ni kaibigan, sabi nito pa rin ang pangako. Ako si Yeming. Nag-cross ng mga kamay si Tuparin ang pangako. Kapatid na Yeming. Kapatid na Gui, maaari mo bang mahanap ang Longevity Palace? Siyempre, itinuro ni Tuparin ang pangako ang parang compass na bagay sa kanyang kamay. Ito ay isang treasure-seeking tool. Isa itong supreme treasure. Kapag mayroon nito, basta't lumitaw ang Longevity Palace dito, agad natin itong matutuklasan. Nag-isip sandali si Yeming at sinabi, hindi tiyak na matutulungan kitang makapasok sa Longevity Palace. Ngunit, kapag nagkataon at nagtagumpay, kailangang magkaroon tayo ng kasunduan. Tumango si Tuparin ang pangako. Siyempre, kung makakapasok tayo sa Longevity Palace, kung sino ang unang makakita o makahanap ng isang partikular na kayamanan, ang kayamanan ay mapupunta sa kanya. Kung sabay nating mahanap, kung gayon, hahatiin natin ng pantay. Ano sa tingin mo? Ayaw talagang laging kasama ni Yeming ang kabilang panig. Umiling siya at sinabi, pagpasok sa Longevity Palace, maghihiwalay tayo ng landas. Nanahimik sandali si Tuparin ang pangako. Pagkatapos ay sinabi, ngunit kung gayon, hindi na tayo makakatulong sa isa't isa. Sa tingin ko, sa loob ng Longevity Palace, hindi dapat gaanong maraming mga patibong. Sa huli, iyon ang tirahan ng Heavenly Emperor. Basta't makakapasok tayo ng ligtas, ang iba pa ay hindi na problema, sabi ni Yeming. Kaya, mas mabuting maghiwalay tayo ng landas. Sa ganoong paraan, mas malaki ang posibilidad na makatuklas tayo ng mga tunay na kayamanan. Napilitang tumango si Tuparin ang pangako. Kung gayon, ganoon na nga. Maghiwalay tayo ng gawain. Kaya, sumali si Yeming sa grupo ni Tuparin ang pangako. Kasama silang naghanap ng Longevity Palace. Tahimik na sumusunod si Yeming sa likuran. Hindi gaanong nagsasalita, yung si Tuparin ang pangako naman, napakadaldal. Paminsan-minsan ay lumilingon at nakikipag-usap sa kanya ng ilang salita. Sa ganoong paraan, hindi na mamalayan. Kalahating araw na ang lumipas. Nagdududa na si Yeming kung may problema ba yung treasure-seeking tool, nang biglang huminto si Tuparin ang pangako. Tinitigan ang treasure-seeking tool. Sumigaw. Lumabas na. Lumapit si Yeming para tingnan. Yung treasure-seeking tool, gaya ng inaasahan. Mabilis na kumikislap. Sa itaas nito, may isang pointer na parang kuryente. Nakaturo sa unahan. Sa kaliwang posisyon. Tera na. Nagliwanag ang mga mata ni Tuparin ang pangako. Iwinasiwas ang kamay. Pinangunahan ang lahat. Mabilis silang tumakbo. Mabilis na lumipad ang grupo. Wala pang sandali, malayo pa lang. Nakita na nila ang isang malaki at maningning na palasyo. Nakatayo ng matatag sa disyerto. Anumang Imperial Palace sa mundo ng mga tao, kahit pa ang mga gusali ng Chi Tianzhou, ay hindi may kukumpara rito. Longevity Palace. Bahagyang kumabog ang puso ni Yeming. Medyo kinakabahan ang kanyang paghinga. Ngumiti si Tuparin ang pangako. Itinago ang treasure-seeking tool. At sinabi, ang pagsisikap ay hindi nasasayang. Kapatid na nahanap natin ito. Nahanap na ang Longevity Palace. Ang lahat ay hindi na nagmamadali. Dahan-daang lumapit. Habang naglalakad at inoobserbahan, natuklasan ni Yeming na sa labas ng Longevity Palace na ito ay may ilang mga layer ng Divine Light na bumabalot. Maaaring kumpirmahin na bawat isang layer ng Divine Light ay kumakatawan sa isang uri ng restriction. Ang pagnanais nilang makapasok sa Longevity Palace, natatakot akong napakahirap. Sa wakas ay nakarating na ang grupo sa labas ng Longevity Palace. Yung mga haligi sa labas ng palasyo, kasing laki ng bundok. Ang taong nakatayo sa ibaba, kumpara rito. Mas maliit pa sa langgam. 9x9 katumbas 81 na malalaking haligi ang sumusuporta sa pasukan ng Grand Hall. Sa mga haligi, nakaukit ang mga sinaunang larawan at kasulatan. Napabuntong hininga si Tuparin ang pangako at sinabi, Ito ba ang Longevity Palace? Napaka-Erangel. Sa mga alamat, ang Heavenly Emperor ay may 10,000 zang na katawan. Mukhang, totoo nga, kung hindi, bakit kailangang gawing ganito kalaki ang palasyo? Si Yeming ay alam din na habang mas mataas ang cultivation ng isang tao, mas nagiging malaki ang kanyang tunay na anyo kapag ipinakita. Halimbawa, siya ngayon ay nasa Martial Monarch Realm. Kung natural niyang palalakihin ang kanyang katawan,
Hindi bababa sa 10 zang, isang sinaunang sukat. Mga 3.3 metro bawat zang, ang taas nito. Mas mataas pa rito, ang Martial Sovereign, Martial Saint, at lalo na ang Martial God. Ay hindi na kailangang pag-usapan pa. Lalo na ang Martial God. Basta na lang ay maaaring magkaroon ng daan-daang zang na tunay na anyo. Habang nag-iisip kung paano makakapasok sa Longevity Palace, ang espasyo sa paligid ay walang tigil na umaalon. Una, isang grupo ng mga tao ang dumating. Ang pinuno, hindi na maaaring maging mas pamilyar pa. Siya nga yung kinamumuhian niyang si Jiang Taishan. Pagkalitaw pa lang ni Jiang Taishan, sa kabilang panig ay lumabas din ang isang grupo ng mga tao. Ang pinuno ay medyo hindi pamilyar. Ngunit ang kanyang kilos ay hindi nalalayo kay Jiang Taishan. Sa likuran niya ay sumusunod sina Feng Wuzhang, Feng Wudo, at iba pa. Dahil dito, nahulaan ni Yeming na ang taong ito ay marahil ang Crown Prince ng Azure Dragon. Pagkatapos noon, 4 pang grupo ng mga tao ang lumitaw. Hindi rin sila nakilala ni Yeming. Agad na naging pangit ang mukha ni, to pa rin ang pangako, pangako. Palihim siyang nagsabi, ang 5 dakilang imperyo at ang mga tao ng Golden Guard, lahat sila ay dumating. Hindi kaya, nasusundan tayo. Sinasabi mong, sila ay mula sa 5 dakilang imperyo at Golden Guard. Nagulat si Yeming. Hindi mali, ang 5 Imperial Crown Princes, lahat sila ay nakita ko na. Hindi ako magkakamali, kumunat ang kilay ni pangako. Tila may iniisip. Pagkalitaw pa lang ng 5 grupo ng mga tao. Agad napunta ang kanilang mga tingin sa grupo ni Yeming. Malamig na ngumiti si Jiang Taishan. Lumakad papalapit, sinulyapan si Yeming at nagtanong. Hindi ka pa ba patay? Malamig na suminghal si Yeming. Bago kita itapon sa Avicii Purgatory, paanong mamamatay ako? Iwinasiwas ni Jiang Taishan ang kanyang kamay. Ang mga tao sa tabi niya ay agad na pinalibutan si Yeming. Sunod-sunod na tumingin ang mga tauhan ni pangako sa kanya. Malinaw na hindi nila alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Sa huli, ang mga taong ito ay dumating para guluhin si Yeming. Walang kinalaman sa kanila. At saka, ang mga tao ng 5 dakilang imperyo ay hindi madaling kalabanin. Ayaw nilang masangkot sa gulo. Si Pangako naman ay tumayo sa harap ni Yeming. Kalmadong sinabi, ako si Pangako, ito marahil ang Crown Prince ng Vermilion Bird. Hindi ba? Mapanuyang tiningnan ni Jiang Taishan si Pangako at sinabi, ang bagay dito ay walang kinalaman sa iyo o sa akin. Ang iyong Guishi, pamilyang Gui. Bagamat may pangalan, ngunit ang prinsipeng ito ay hindi pa rin ito pinapansin. Ang Origin Godsi, hindi mo rin ba pinapansin? Mahinang sumigaw ang isang tauhan ni Pangako. Mahinang suminghal si Jiang Taishan. Ang Origin Godsi ay ang Origin Godsi. Kayo ay kayo. Kung paanong hindi ko maaaring katawanin ang Eternal Divine Mountain. Medyo humanga si Yeming sa puso. Si Pangako, sa sandaling ito, wala siyang katiyakan. Kung gagawin niya ito, lumapit siya. Tinapak ang balikat ni Pangako. Ngumiti at sinabi, maraming salamat, kapatid na Gui. Ngunit, ang aking mga bagay, hayaan mo na lang akong ayusin ito. Nagpadala ng sound transmission si Pangako. Kapatid na Ye, nakikita kong ang mga taong kasama ni Jiang Taishan na ito ay hindi pangkaraniwan. Kung gagamit sila ng killing array laban sa iyo, natatakot akong hindi mo ito mapipigilan. Ang Martial Monarch Desert, bagamat pinipigilan nito ang personal na cultivation, ngunit sa lakas ng killing array, wala itong epekto. Ibig sabihin, kung isang grupo ng mga tao ang magsasama-sama para bumuo ng isang napakalakas na killing array, maaaring basta na lang nilang patayin ang kalaban. Huwag kang mag-alala. Sa paglalaro ng killing arrays, ako ang kanilang ninuno, may kumpiyansang sinabi ni Yeming. Pagkatapos, nilampasan niya si Pangako, lumapit sa tapat ni Jiang Taishan. Jiang Taishan. Noong nakaraan, pinutol ko ang iyong clone. Hindi ko alam, ngayon. Tunay na katawan ka ba o clone pa rin? Tanong ni Yeming. Sinasadyang ungkatin ang nakaraan. Gaya ng inaasahan. Nagalit si Jiang Taishan. Naging pangit ang kanyang mukha. Malamig na sinabi, Yeming, akala mo ba, ikaw, isang hamak na karaniwang tao, talagang may karapatan kang makipaglaban sa prinsipeng ito? Ang Crown Prince, ganoon lang din naman. Hindi naman sa hindi pa ako nakapatay, mapanuyang sinabi ni Yeming. Kung may lakas ka ng loob, lumabas ka at harapin mo ako ng isahan. Martial Monarch laban sa Martial Monarch. Kung wala kang lakas ng loob, lumuhod ka at tumawag ng 3 beses na lolo. Pag-iisipan kong patawarin ang iyong buhay. Lahat ng tao sa paligid ay natigilan. Kahit ang ibang 5 panig na mga tao ay nagpakita rin ng kakaibang ekspresyon. Iniisip nila, ang batang ito, napakayabang. Ano ba ang kanyang alas? Siyempre, lahat sila ay nakatingin din kay Jiang Taishan.
Napangit ang mukha. Sa huli, ang 5 Imperial Crown Princes ay hindi naman ganoon kahirap harapin. Haha, ang pamilyang Laojang, talagang pambihira. Kahit isang mortal ay nangangahas na paluhurin sila. Talagang nagbibigay ng mukha sa pamilyang imperial. Tama ka, kami, parang nabuksan ang aming mga mata. Narinig ang mga nakakainsultong usapan sa paligid. Kahit gaano pa kabuti ang ugali ni Jiang Taishan. Hindi niya ito natiis. Mahigpit siyang sumigaw. Hulihin siya para sa akin. Swish! Biglang kumilos ang mga tao sa paligid. 9 na tao, sa isang iglap, ay pinalibutan si Yeming. Bawat isa ay may hawak na isang array flag. Umihip ang hangin. Umikot ang mga ulap. Kumulog at kumidlat. Napuno ng killing aura ang paligid. Ang killing array ay nabuo sa isang iglap. Ikinulong si Yeming sa gitna. Malamig na sinabi ni Jiang Taishan. Yeming, ito ang espesyal na inihanda ng prinsipeng ito para sa iyo. Soul Refining Array. Sa sandaling pumasok ka sa array na ito, gaano ka man kalakas, maglalaho ang iyong kaluluwa at espiritu. Talaga, gusto ko ngang makita, paano mo lilinisin ang aking kaluluwa. Kalmado si Yeming. Umupo ng naka-cross-leg. Hindi sa minamaliit niya ang kalaban, kundi dahil ang Devouring Talisman Armor Rui Dharma Treasure ay masyadong malakas. Ang Defensive Grand Array sa loob, basta nalang maglabas ng isa. Hindi ito kayang sirain ng kung anong walang kwentang Soul Refining Array na ito. Ang Martial Monarch Desert ay pinipigilan ng personal na cultivation. Ngunit hindi nito pinipigilan ang lakas ng Dharma Treasures. Dahil ang Dharma Treasures, sa esensya, ay kabilang pa rin sa array formations. Whoosh! Sa langit at lupa, sa 4 na direksyon, biglang lumabas ang hindi mabilang na berdeng apoy. Parang mga dila, dumidila patungo kay Yeming. Ang apoy na ito, ay Soul Refining Fire. Hindi lamang sinusunog ang katawan, kundi maaari ring sunugin ang martial soul. Yeming, ano ang pakiramdam? Malamig na ngumiti ng sunod-sunod si Jiang Taishan. Tila sigurado na sa tagumpay. Si Yeming naman ay nawalan lamang ng ilang soul devouring talismans. At sa paligid ng kanyang katawan ay agad na nabuo ang isang layer ng asul na bilog na water barrier. Yung apoy, pagdikit pa lang sa water barrier, agad na namatay. Hindi man lang siya nasaktan. Hindi niya sinagot ang tanong ni Jiang Taishan. Bagkos ay bumantong hininga. Napakaganda ng pakiramdam ko. Parang naliligo sa mainit na paliguan. Salamat sa iyo, kamahalan Crown Prince. Pakiusap, dagdagan mo pa ng ilang apoy. Lahat ng tao sa paligid ay tumawa ng malakas. Kumaibat ang mga kalamnan sa mukha ni Jiang Taishan. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabi, sige, hindi ako naniniwalang makakatagal ka. Pagkasabi nito, iniabot niya ang kamay at naglabas ng isang itim na bandila. Sa bandila ay nakaguhit ang mga tumpok ng puting buto. Iwinasiwas niya ang bandila. Sa loob ng array ay lumitaw ang ilang mga kalansay na mandirigma. May hawak na mga butong espada. Butong sibat, sumusugod sa water barrier ni Yeming. Ngumiti si Yeming at sinabi, ito ba'y para magkuskus ng likod sa paliligo? Hindi na kailangan. Kaya ko nang mag-isa. Hindi na niya kailangang i-activate pa. Ang Rui Dharma Treasure ay automatikong nag-activate ng isa pang defensive grand array. Isang layer ng gintong liwanag na harang ang hamarang sa harap ng water barrier. Yung mga butong espada, butong sibat, tumatama sa ibabaw nito. Dang, dang, umuugong. Nang makita ito ni Pangako, tila may naalala siya. Lihim siyang nagpadala ng sound transmission. Nagtanong, kapatid na Ye, ang nasa iyong katawan, hindi kaya ang Rui Dharma Treasure? Ang impresyon ni Yeming kay Pangako ay hindi na masama, kaya hindi niya ito itinago. Oo, yung training grounds na iyon, pumunta rin ako. Isang mukha ng paghanga ang ipinakita ni Pangako. Sinabi, ako, sa pagsubok, ginulo ako ng isang babae. Hindi ako nakaabot sa palabas na iyon. Ngunit, narinig ko ang mga tao na nagsasabi tungkol sa kabantugan ni kapatid na Ye. Tunay ngang, winalis niya ang lahat ng kalawakan. Ang munting kapatid, lubos na humahanga. Yeming, masyado kang mapuri, kapatid na Gui. Para sa akin, ang pinakamalaking nakuha ko sa Land of Trials, ay hindi ang Rui Dharma Treasure, hindi rin ang pagtaas ng lakas, kundi ang nagpamulat sa akin sa napakalaking agwat sa pagitan ng Martial Dao Civilization at ng ibang mga civilizations. Tayo, bilang isang miyembro ng Martial Dao, dapat nating itaguyod ito. Gawin itong mas mataas pa. Mas matagal. Tumango si Pangako. Napakaganda ng sinabi ni kapatid na Ye. Pag-usapan natin si Jiang Taishan. Nang makitang hindi rin epektibo ang White Bone Banner kay Yeming. Agad siyang nataranta. Malakas siyang nagsabi sa mga tao. Golden Crown Prince, pahiram muna ako ng iyong gui mo, Ghost Mill. Sa 6 na grupo ng mga tao, may isang gwapong binatilyong maputi ang mukha.
Nakasuot siya ng gintong baluti. Hawak ang isang gintong mabigat na sibat. Sa likuran niya ay sumusunod ang isang pangkat ng Golden Guards. Yung binatilyo. Nang marinig ito, ngumisi at sinabi, itong si Yeming ay tao rin ng aking Golden Guard. Hindi ko na nga siya tinutulungan. Sapat na iyon sa iyo. Gusto mo pang hiramin sa akin ang gway mo. Suminghal si Jiang Taishan. Lumingon naman sa Crown Prince ng Azure Dragon. Sinabi, Feng Wat iyan, ang Zhu Xian Qiu, execute ang Immortal Ball, sa iyong kamay, maaari ko bang hiramin sandali? Ang Crown Prince ng Azure Dragon, si Feng Wat iyan, ay isang binatang may pambihirang kilos. Hindi siya nagsalita, sina Feng Wuzhang at Feng Wudo sa likuran niya ay sunod-sunod na nagsabi. Crown Prince, pahiram mo sa kanya. Hindi sila pinansin ni Feng Wat iyan. Kalmadong sinabi, itong si Yeming ay mamamayan ng aking Azure Dragon Empire. Ang prinsipeng ito, hindi magandang tumulong. Naging berde ang mukha ni Jiang Taishan sa galit. Lumingon sa Crown Prince ng Earth Sovereign. Ngunit bago pa siya makapagsalita, yung binatang may tapat na mukha ay iwinasiwas na ang kanyang kamay. Huwag mo akong tanungin. Wala akong dalang kahit ano. Sunod-sunod na tinanggihan. Napahiya si Jiang Taishan. Kinagat niya ang kanyang ngipin. Mula sa kanyang dibdib, naglabas siya ng isang talisman. Paglabas pa lang ng talisman na ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Yung Crown Prince ng Earth Sovereign ay natakot at malakas na sumigaw. Great Misfortune Talisman. Bago pa matapos ang salita, inactivate na ni Jiang Taishan ang Great Misfortune Talisman. Isang hibla ng itim na liwanag. Walang anyo, walang sangkap, ay bumaril patungo kay Yeming. Muling nagbago ang Ruyi Dharma Treasure. Isang layer ng nagliliyab na liwanag ang sumugod palabas. Parang araw. Ang liwanag ay sumilaw sa lahat ng direksyon. Ngunit, yung itim na liwanag na iyon ay lumusat sa kalawakan. Nilampasan ang depensa. Kakaibang tumusok sa utak ni Yeming. Patay na, malakas siyang sumigaw. Gustong gamitin ang soul power para lumaban. Ngunit natuklasan niyang yung itim na liwanag. Pagkapasok pa lang, ay naglaho na. Tila, sumanib sa kanyang katawan at kaluluwa. Anong bagay ito? Nagtataka siya. Beiming, Master, iyon, ay masamang swerte chi. Great Misfortune Talisman. Mula ngayon, natatakot akong masamang swerte na ang sasama sa iyo. Ganoon ka-epektibo. Nagulat si Yeming. Si Jiang Taishan naman ay tumawa ng malakas. Yeming, nagawa mong mapilitan akong gamitin ang Great Misfortune Talisman. Sapat na para ipagmalaki mo. Ang talisman na ito, orihinal na gagamitin para harapin ang isang Eternal Realm Divine Spirit. Hindi ko inaasahan. Sa huli, sa iyong katawan ito nagamit. Walang anumang kakaibang naramdaman si Yeming. Malamig na ngumiti at sinabi, anong walang kwentang masamang swerte? Sinong tinatakot mo? Malakas na suminghal si Jiang Taishan. Itong Great Misfortune Talisman, nagmula sa Shaman Dao Civilization. Malapit mo nang malaman ang bagsik nito. Ngayon, bagamat hindi kita papatayin, ngunit ang iyong buhay sa hinaharap ay magiging mas masakit pa kaysa sa kamatayan ng 10,000 beses. Ang ibang mga tao, nang makitang hindi na sila lalaban pa, ay nagsimula ng magtuon ng pansin sa Longevity Palace. Alam ni Jiang Taishan ang kakayahan ni Yeming. Kung talagang maglalaban sila, walang magandang kahihinatnan para sa lahat. Kaya, inatrust na rin niya ang kanyang mga tao. Bumalik pa rin si Yeming kay Gui Noo, pangako. Sabay na pinag-aralan ng paraan para makapasok sa Longevity Palace. Ang pintuan ng Longevity Palace ay napakakapal, mabigat, at mataas. At saka, mahigpit itong nakasara. Sa labas ng pintuan, sunod-sunod na divine light ang kumikislap. Napakalakas ng puwersa. Kapatid na Ye, tingnan mo itong pintuan. Paano ito bubuksan? Si Gui Noo, simula nang malaman niyang si Yeming ay nakapasok na rin sa training grounds. Mas lalo pa siyang humanga rito. Matagal nang nagmamasid si Yeming. Sinabi, kamahalan, malapit nang umabot sa 9 na restrictions. At saka, magkakaugnay at magkakadikit sila. Ang pilit na pagsira rito, imposible. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Natuwa si Gui Noo. Anong paraan? Hinayla ni Yeming si Gui Noo sa isang tabi. Nagpadala ng sound transmission. Sa aking obserbasyon, sa loob ng 9 na restrictions na ito, may nakatagong maliit na transmission array. Ang transmission array na ito, marahil ay ginagamit para sa paglipat at pagkonekta ng array. Dahil mismo sa pagkakaroon nito, kaya ang 9 na restrictions na ito ay nagiging mahirap hulaan. Magkakaugnay. Ang ibig sabihin ni kapatid na Ye, kung guguluhin natin ang transmission array, ang 9 na restrictions ay hindi na magpapatuloy na maging perpekto. At magkakasalungatan pa sila. Sa ganoong paraan, baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon. Sinuri ni Yeming. Sinabi ni Gui Noo,
habang tumitingin sa paligid. Hindi lamang tayo ang grupo rito. Kung sisirain natin ito, mapapakinabangan lamang ito ng iba. Huwag magmadali, mahinahong sinabi ni Yeming. Dahan-dahan tayong maghanda, dahan-dahan tayong maghintay. Ang ibang 6 na grupo ng mga tao ay walang tigil na sumusubok ng iba't ibang pamamaraan. Yung Crown Prince ng White Tiger, gusto pang ang pilit na sirain ang array. Ang resulta, isa sa mga restrictions ay bahagyang yumanig lang. Ilan sa kanyang mga tauhan ay agad na naging abo. Ang pangyayaring ito, nagpatigil sa lahat na subukang pilit na umatake. Sa halip, naghanap sila ng breakthrough point. 1 oras Chino ang lumipas. 2 oras Chino ang lumipas. Unti-unti nang nawawalan ng pasensya ang mga Crown Princes. Yung Crown Prince ng Earth Sovereign ay nagpupunas ng pawis. Nagmumura, Lintek, alam kong mahirap, hindi ko akalaing ganito kahirap. Crown Prince ng Azure Dragon. Kung hindi mahirap, ang Longevity Palace na ito ay matagal nang napasok ng mga tao ng 100 beses. Hindi na aabot hanggang ngayon. Crown Prince ng Vermilion Bird. Ayon sa mga sabi-sabi, pagpasok sa Longevity Palace, makukuha mo ang Heavenly Emperor's Inheritance. At magiging may-ari ka ng palasyong ito. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Kahit totoo man o hindi, pumasok muna tayo bago pag-usapan. Ang Crown Prince ng Black Tortoise ay isang binatilyo pa rin. Gamit ang batang boses, sinabi, lahat tayo, sa sandaling ito. Dapat tayong mag-usap, tingnan natin kung makakahanap tayo ng paraan. Sa sandaling ito, biglang malakas na nagsalita ang Golden Crown Prince. Yeming, lumapit ka rito. Palihim na nagmura si Yeming sa kanyang ina. Sa pangalan, ngunit siya pa rin ay isang Golden Guard. Tinawag siya ng Golden Crown Prince. Hindi siya maaaring hindi pumunta. Kaya, ngumiti siyang lumapit. Nagbigay pugay. Ang inyong lingkod, nagbibigay galang kay Crown Prince. Itong Golden Crown Prince, malinaw na narinig na niya ang pangalan ni Yeming. Kung hindi, hindi niya ito makikilala. Ngumiti siya at sinabi, ang ating Golden Guard, tunay ngang naglabas ng talento. Hindi nakapagtatakang laging binabanggit ka ni Zuanye. Masyado pong mapuri si Commander General. Ang inyong lingkod, napaka-ordinaryo lamang, sabi ni Yeming. Golden Crown Prince, Yeming. Ipinatawag kita ng prinsipeng ito para magtanong ng isang bagay. Ikaw ay matalino, bihasa sa talismans at arrays. Sa iyong puso, mayroon ka bang paraan para sirain ito? Naisip ni Yeming. Sasabihin ko sa iyo, kakaiba. Dali-dali siyang nagsabi. Ang inyong lingkod, wala rin pong magandang paraan. Oh, nagliwanag ang mga mata ng Golden Crown Prince. Walang magandang paraan, kung gayon. Mayroon ka pa ring paraan. Tumango si Yeming. Ang paraan ng inyong lingkod ay medyo hanggal. At saka, napakababa ng tsansang magtagumpay. Kung sasabihin ko, natatakot akong pagtatawanan lamang ni Crown Prince. Ayos lang. Sabihin mo para marinig ko, dali-daling sinabi ng Golden Crown Prince. May paraan, kahit paano. Mas maganda kaysa walang paraan. Nag-isip sandali si Yeming. Sinabi. Ang orihinal na may-ari ng Longevity Palace ay isang Heavenly Emperor. Hindi bababa sa isang Eternal Realm powerhouse. Ang palasyong itinayo niya, ang defensive restrictions ay natural lamang na napakatibay. Tiyak na hindi natin ito kayang sirain. Ngunit, natuklasan ng inyong lingkod na ang restriction na ito ay may isang kahinaan. Oh, anong kahinaan? Hindi lamang ang Golden Crown Prince. Pati ang ibang mga Crown Princes ay sinasadya o hindi sinasadyang lumapit. Gustong marinig kung ano ang kahinaan na sinasabi ni Yeming. Sinabi ni Yeming, ang Longevity Palace ay may 9 na restrictions. Ang 9 na restrictions na ito ay magkakaugnay. Nagiging iisa. Ito ang dahilan kung bakit mahirap itong sirain. Basta't magugulo natin ang isa sa mga restrictions, ang ibang 8 layers ng restrictions ay tiyak na maaapektuhan. Sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng pagkakataong samantalahin. Baka sakaling, makalusot tayo sa restriction at makapasok sa Longevity Palace. HMPH. Nagsasalita ka ng kalokohan. Biglang nagsalita si Feng Wuzhang. Nanunuya. Kada rating pa lang niya mula sa pagkataboy sa Void Heaven Realm. Hindi pa nawawala ang galit sa kanyang puso. Kalmadong sinabi ni Yeming. Kung mayroon kang mas magandang paraan, maaari mo ring sabihin. Agad na tumikom ang bibig ni Feng Wuzhang. Hindi siya marunong sa talismans at arrays. Natural lamang na hindi niya ito naiintindihan. Ngunit, hindi ibig sabihin na hindi niya naiintindihan ay hindi rin naiintindihan ng mga taong nasa tabi niya. Kaya, sumenyas siya sa isang tao. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. May 2 bigitay na parang daga. Nakasuot ng berdeng damit. May hawak na isang pamaypay na papel. Nang makatanggap ng senadoryas mula kay Feng Wuzhang. Tumawa siya ng, haha, at sinabi.
Batang amoy gatas pa, nangangahas pang magsalita tungkol sa talismans at arrays. Nakakatawa, nakakatawa. Kung gayon, dahan-dahan kang tumawa. Hindi rin nagalit si Yeming. Malamig na sumagot. Nagpatuloy ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinasabi mong, ang labas ng Longevity Palace na ito ay may siyam na restrictions, hindi naman mali. Ngunit, yung sinasabi mong, panggugulo sa isa sa mga restrictions, iyon, imposible. Agad na naging alerto si Feng Wuzhang. Sinabi, Yeming, ang Ginoong Yuan na ito, ay isang Grandmaster ng arrays. Sa Tian Yuan Continent, hindi ko masasabing, ngunit kung sa Azure Dragon Empire. Kung sasabihin niyang pangalawa siya, walang mangangahas na magsabing una sila. Mapanuyang sinabi ni Yeming. Ang pagyayabang, tingnan mo muna kung kanino mo sinasabi. Sa pagkakaalam ko, ang Yin Yang sect ay may isang Yi Xian Tian. Hindi kaya, mas magaling pa siya kaysa kay Ginoong Yi. Nang mabanggit si Yi Xian Tian, bahagyang nagbago ang mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ay sinabi, ako at si Ginoong Yi, hindi pa kami naglaban. Ngunit, sa tingin ko, mas malakas pa rin ako sa kanya, ng isang hibla. Suminghal si Yeming. Gusto mo pang magmukha, mas malakas ka pa sa aking master ng isang hibla. Si Ginoong Yi, ay iyong master. Nagulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mula ulo hanggang paa, sinuri niya si Yeming. Tila, may natuklasan siyang kung ano sa kanya. Hindi mali, sabi ni Yeming. Sinasabi mong, mas magaling ka pa sa aking master. Ako, bilang disipulo niya, kahit isang ikasampu ng kakayahan ng aking master ay wala ako. Ngunit, gusto ko talagang hamanin ka rito. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gusto mo akong hamanin. Kung ang iyong master mismo ang darating, talagang mag-iingat ako. Ngunit kung ikaw lang, haha, hindi niya tinapos ang sinasabi. Ngunit ang ibig sabihin ay napakalinaw. Ikaw, kumpara sa akin, hindi ka pa sapat ang kwalifikasyon. Nagsalubong ang kilay ni Yeming. Ano, natatakot ka? Tumango-tango ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sige, ikaw, ay disipulo ni Yi Xian Tian. Tiyak na may kaunting kakayahan ka. Paglalaroan kita, sabihin mo. Paano mo gustong maglaban? Sumulyap si Yeming sa Longevity Palace. Sinasabi kong, maaari kong guluhin ang restriction ng Longevity Palace na ito. Ngunit sinasabi mong, imposible. Kaya, nagtatanong ako ng isang bagay. Ikaw, mayroon ka bang paraan para sirain ito? Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang balbas at sinabi. May paraan din naman. Ngunit, mangangailangan ito ng napakalaking tao at materyal na yaman. Kasabay nito, matagal na panahon din ang gugugulin. Natatakot akong, bago pa masira ang restriction. Ang Longevity Palace na iyon ay kailangan ng maglaho. Sa oras na iyon, masasayang lang ang panahon. Mapanghamak na sinabi ni Yeming. Ang paraan mo, ay parang wala ka ring sinabi. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang paraan mo ay mas lalong hindi angkop. Mas mapagkakatiwalaan pa ako. Totoo man o hindi, subukan natin para malaman, sabi ni Yeming. Ako, sa mismong harapan ninyo. Guguluhin ko ang restriction, para bigyan ng lahat ng pagkakataong makapasok sa Longevity Palace. Kung magagawa ko ito, ibig sabihin, ang iyong kaalaman ay hindi kasing husay ng sa akin. Talo ka na sa laban. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi, sige, kung talagang magagawa mo ito, aaminin kong talo ako. Anong pakinabang ng pag-amin lang na talo, malamig na ngumiti si Yeming. Kung matatalo ka, magiging guro mo ako. Mula noon, maglilingkod ka sa akin. Natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tinitigan niya si Yeming at sinabi, kung gayon, kung matatalo ka, ganoon din ang kahihinatnan. Hindi mali, sabi ni Yeming. Kung matatalo ako, handa akong maging iyong tagasunod habang buhay. Maging iyong alipin. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at tumango. Sige, ganyan na ang usapan. Sa mga prinsipe, mga kagalang-galang na prinsipe. Saksi kayo. Bagamat pakiramdam ng lahat ay hindi tiyak na epektibo ang paraan ni Yeming. Ngunit kahit paano, mayroon ding isang pagkakataon. Kaya, sa kanilang mga puso, labis pa rin silang umaasa. Nauunawaan din ni Yeming ang nasa isip ng lahat. Sa sandaling ito, sinabi niya, mga kagalang-galang, ang paggulo sa restriction ay nangangailangan ng pagtatayo ng isang malaking array. Ang kilos na ito ay mangangailangan ng napakaraming yaman. Hinihiling ko sa mga prinsipe na buong pusong sumuporta. Kalmadong sinabi ng Golden Crown Prince. Madali lang ang yaman. Kami, lahat kami ay mga prinsipe. Ang hindi namin kailanman kinakapos, ay yaman. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Siyempre, hindi pa lalampasin ni Yeming ang pagkakataong ito para katayin sila. Agad siyang nagsabi,
Kung nais itayo ang array na ito, kailangan ng 9 na piraso ng Dao Jade na may bigat na mahigit 100 jin bawat isa para gawing array patterns. Kailangan ng 49 na piraso ng Heavenly Bamboo para gawing array flags. Bukod dito, kailangan pa rin ng Earth Core Spirit Copper na 1,000,000 jin. Kasama ang level 12 Talisman Coins na 30.000 piraso. Pagkasabi pa lang nito, biglang nagbago ang mukha ng mga prinsipe. Galit na sinabi ni Feng Wuzhang. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang pag-setup ng isang malaking array, paanong gagamit ng ganyan karaming yaman at materyales? Huwag na nating pag-usapan pa ang iba. Yung Dao Jade na iyon, napakahalaga. Isang tail pa lang. Ang presyo ay lumampas na sa 1,000,000,000 Heavenly Divine Spirit Coins. 9 na piraso na mahigit 100 jin bawat isa. Hindi ba't iyon ay 16 na trilyon na? At saka, yung level 12 Talisman Coins, isang hiling mo lang. 30.000 piraso na agad. Alam mo ba ang halaga ng level 12 Talisman Coins? Sa isip ni Yeming, paanong hindi ko malalaman? Noon pa man sa trial. Marami na akong nakuha, bagamat ganoon ang iniisip niya. Ngunit sa kanyang mukha, walang bahid ng emosyon siyang sinabi. Kung wala ang mga yamang sinabi ko, paumanhin. Ang inyong lingkod ay walang paraan para itayo ang malaking array. Nagsalubong ang kilay ng lahat. Ang mga bagay na sinabi ni Yeming, ang kabuuang halaga ay umaabot sa ilang 10 trilyong mga martial god coin. Hindi naman sa hindi nila kayang ilabas, ngunit ang halaga ay talagang napakalaki. Nag-isip sandali ang Golden Crown Prince at sinabi, Yeming, hindi ba maaaring bawasan ng kaunti? Umiling si Yeming, walang paraan para bawasan. Nagpalitan ng tingin ang 6 na prinsipe. Agad silang nagsimulang mag-usap ng paraan. Nakipagtawaran. Sa huli, ang yaman ay kailangang magmula sa 6 na panig. Mayroong magbibigay ng marami, mayroong magbibigay ng kaunti. Mabilis na nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Ang panig ni Gwyneth ay walang paraan kundi sumali na rin. Nagpahayag na handang mag-ambag ng isang bahagi. Walang panahon si Yeming na makinig sa pagtatalo ng 7 grupo. Lumibot siya sa paligid ng Longevity Palace ng paulit-ulit. Pinag-aaralan ang paraan para sirain ito. Sa katotohanan, ang malaking array na kanyang itatayo ay talagang mahusay. Ang mga yamang sinabi niya, iyon lamang ay dahil hindi niya sinabi sa iba, na sa loob ng malaking array na ito, ay may nakatagong transmission array. Kapag nag-ulo na ang restriction at lumitaw ang isang siwang, siya ang unang papasok sa Longevity Palace. Tungkol naman sa iba, wala na siyang pakialam. Siyempre, kapag nabunyag ang bagay na ito, para na rin siyang nakalaban sa 6 na panig ng mga prinsipe. Ngunit, ang Longevity Palace ay masyadong mahalaga. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Kaya, kahit pamandaya siya, gusto pa rin niyang pumasok sa loob para alamin ang katotohanan. Ang yaman ng dakilang imperyo ay napakalaki. Ang Golden Guard naman ay sukdulang mayaman. Kahit si Gwyneth ay nakasandal sa Origin God Sea. Kaya, ang 7 panig ay mabilis na nakabuo ng plano. Ang lahat ng yaman ay i-convert sa Divine Spirit Coins. Pagkatapos ay hahatiin ng pantay-pantay ng 7 panig ang gastos. Sa panahong iyon, walang tigil na may umaalis. Pumupunta sa iba't ibang lugar sa Tianyuan para bumili ng mga kinakailangang bagay. Sa loob lamang ng maikling 1 oras Chino, ang bahagi ng yaman ay naipadala na. Ngunit sayang lang, yung Longevity Palace, bigla na lang naglaho. Yun pala, ang oras ng paglitaw nito ay mahigit 1 oras Chino lamang. Dahan-dahan itong maglalaho, mabuti na lang at alam ng lahat na tiyak na lilito pa ito ulit. Kaya, patuloy pa rin silang bumibili ng iba't ibang bagay. Nangongolekta ng level 12 Talisman Coins. Hanggang sa ikalawang araw, ang mga bagay na kailangan ni Yeming ay kumpleto na lahat. Lahat ay nakalatag na sa harap niya. Tiningnan siya ng Golden Crown Prince. Yeming, ang mga bagay na gusto mo, narito na lahat. Kung magtatagumpay man o hindi, nasa iyo na lahat iyan. Siyempre, hindi magsasalita ng buo si Yeming. Sinabi niya, mga kamahalan, sinabi ko na rin po dati, wala akong 100% na kumpiyansa. Kung magtatagumpay man o hindi, depende na sa swerte. Ayos lang, bumantong hininga ang Golden Crown Prince. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya. Bilang isang array formation grandmaster, mahinang tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung hindi ka magtatagumpay, magiging alipin ko na habang buhay. Kailangan mong maunawaan iyan. Haha, tumawa si Yeming. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutuperin ko ang ating kasunduan. Sana'y ganoon ka rin. Siyempre, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo nga pala, hindi pa ako nakakapagpakilala. Ako si Wu Zilen. Walang reaksyon si Yeming kung ano man ang pangalan ng kabilang panig. Dati pa,
Sinusubukan na niyang umangat pa sa 7 Yuan calculation array. Ang kanyang 7 Yuan calculation array ay matagal ng perpekto. Anumang oras ay maaari siyang humakbang papasok sa 8 Yuan calculation array. Ngunit, dati, lagi siyang nag-aalala na ang kanyang katawan at martial soul ay hindi makakayanan ng 8 Yuan calculation array. Kaya, mabagal siyang hindi nang ahas na humakbang. Ngunit, noong nakaraang panahon, kumain siya ng Tianlong Buddha pill. Ang kanyang katawan at martial soul ay lubos na lumakas. At may Rui Dharma treasure pa na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Ngayon, wala nang anumang epekto. Anumang oras ay maaari siyang mag-breakthrough. Isang galaw lang ng kanyang isip. Ang 7 Yuan calculation array ay agad na nadurage. Naging hindi mabilang na mga mahiwagang talismans. Muling nagsimulang magayos at magkombinasyon. At mas lalo pang nag-transform at umangat. Sa tingin ng mga tao sa labas, si Yeming ay nakatayo sa dating lugar. Walang sinasabi, walang galaw. Nakapikit ang mga mata. Tila nag-iisip ng paraan para sirain ito. Kaya, lahat sila ay nagpigil ng hininga. Walang sino mang gumambala sa kanya. Ang hindi nila alam, sa sandaling ito, pinapataas niya ang kanyang Taiyi Divine Calculation. Ang Taiyi Divine Calculation. Pagdating sa 9 Yuan Calculation Array, sinasabing walang hindi makakalkula, ngunit bago iyon, ang 8 Yuan Calculation Array ay napakatindi rin. Si Yi Xiantian, gamit ang second level Martial God Realm, saka lamang nakapag-breakthrough sa 8 Yuan Calculation Array. Ngunit ngayon, si Yeming, gamit lamang ang hamak na Martial Monarch Realm, ay nagawa na ito. Masasabing napakahirap. Siyempre, ito ay may kinalaman din sa kanyang potensyal at kapalaran na hindi maaaring ihiwalay. Sa sandali ng pagbuo ng 8 Yuan Calculation Array, isang mahiwagang aura ang pumuno sa mundo ng espiritu ni Yeming. Ang Chaos Arithmetic Scripture, mga kaugnay na array formations, restrictions, inscriptions, karma loop, divination techniques, Qi Gazing Eye, Heavenly Heart Pearl, sabay-sabay na yumanig. At sa nabubuong 8 Yuan Calculation Array, nagkaroon ng isang uri ng atraksyon. HMM. Hindi kaya, masyadong malakas ang 8 Yuan Calculation Array, gustong lamunin ang Chaos Arithmetic Scripture. Palihim na nagtaka si Yeming. Noong gagawin pa lamang niyang ma-assimilate o malamon ang Chaos Arithmetic Scripture, ang 8 Yuan Calculation Array ay dahan-dahan nang nabuo. Hindi mabilang na mga napakapinong talismans ang siksik na pinagsama-sama. Bumuo ng isang napakakomplikadong 8 Yuan Calculation Array. At ang inscriptions, restrictions, at iba pa, 6 na bagay, ay sunod-sunod ding lumabas mula sa loob ng Martial Soul. Pagkatapos ay muling hinigop papasok sa 8 Yuan Calculation Array. Ang unang nahulog sa Calculation Array ay yung Divination Technique. Sa isang iglap, na-disintegrate ito. Pagkatapos, muling pinagsama-sama, nag-evolve. Nang muli itong mabuo, naging 8 Yuan Divination Technique na ito. Hindi pa ito tapos. Ang Divination Technique ay mas lalo pang nagbago. Sa huli, nag-evolve pa ito sa isang Divine Ability Restriction. Sinabi ni Beiming, maligayang pagbati kay Master. Maaga pa lang, maaari ka nang magdados ng Divine Abilities. Nauunawaan din ni Yeming. Karaniwan. Tanging pagdating lamang sa Martial Saint level saka maaaring mula sa martial techniques at cultivation methods ay linisin ang mga divine ability methods. Kaya, ang mga divine ability methods ng martial saints at martial gods ay ang pinakamarami. Ang lakas din nito ay ang pinakamalakas. Si Yeming. Dahil mayroon siyang 8 Yuan Calculation Array. Isang hakbang na mas maaga siyang nagkaroon ng ganitong uri ng pamamaraan. At saka, itong 8 Yuan Calculation Array, malinaw na walang mabuting intensyon. Talagang ginawa niyang Divine Ability Seed ang Chaos Arithmetic Scripture. Mula noon, gusto na siyang mahigpit na supulen. Orihinal na, ang Taiyi Divine Calculation at Chaos Arithmetic Scripture ni Yeming ay magkapantay. Ngunit ngayon, sa pagkabuo ng 8 Yuan Calculation Array, ang Taiyi Divine Calculation ay agad na dinurog ang kalaban. Direktang gusto na siyang gawing Divine Ability. Mula noon, para ganap na makontrol at magamit ito. Tungkol sa ganitong pagbabago, syempre, masaya si Yeming na makita itong mangyari. Sa pagsali ng Chaos Arithmetic Scripture, ang Taiyi Divine Calculation ay mas lalo pang magta-transform. Palakas ng palakas. Ang divine ability na ito, kapag na-activate, maaaring gawing walang kapantay ang aking calculation power. Tawagin na lang natin itong Divine Calculation Divine Ability, sabi ni Yeming kay Beiming. Ang divine ability na ito ay kontrolado at pinapakilos ng 8 Yuan Calculation Array. Para sa akin, wala itong gaanong gamit. Pagkasabi noon, ang Heavenly Heart Pearl ay hinigop din papasok doon. Kasabay nito,
Umangat ito hanggang sa ika-9 na level. Pagkatapos ay muling nag-transform sa isang Divine Ability Restriction. Hindi nagtagal, nalaman na ni Yeming ang hiwaga ng Divine Ability na ito. Sinasabing, ang Divine Ability na ito, kapag ginamit, maaaring makipag-ugnayan sa Heavenly Will. Sundin ang langit, sumakay sa kapalaran. Hindi maaaring maliitin. Kung gayon, tawagin na lang natin itong Heaven-Relying Divine Ability. Pagkatapos, ang Array Formations, Restrictions, Inscriptions, Karma Loop, Chi Gazing ay, sunod-sunod na sumali roon. Pare-parehong itinaas ang restriction hanggang 360 levels. Sa loob ng libu-libong restrictions saka lamang huminto. Pagkatapos ay muling nag-transform sa Array Formation Divine Ability, Inscription Divine Ability, Karma Divine Ability, Chi Gazing Divine Ability. Ang mga divine abilities na ito ay maaaring gamitin sa loob ng 8 Yuan Calculation Array. Maaari ring gamitin ni Yeming. Halimbawa, yung Array Formation Divine Ability, kapag ginamit ni Yeming, maaaring sa isang iglap ay makabuo ng isang malaking array. O makagawa ng talismans. Ang Inscription Divine Ability, maaari ring sa isang iglap ay matagumpay na makagawa ng inscriptions. Ang Karma Loop naman, maaaring sa isang iglap ay makita ng malinaw ang karma. Iwasan ang masama. Piliin ang mabuti. Ang Chi Gazing Divine Ability, kayang makita ang swerte at kamalasan ng isang tao. Sa madaling salita, ang 6 na aklat ng Chaos Arithmetic Scripture ay naging mga kaakibat na ng Taiyi Divine Calculation. Sa tulong ng Chaos Arithmetic Scripture, ang calculation power ng 8 Yuan Calculation Array ay lubos na tumaas. Agad itong umabot sa minor achievement. Kung magpapatuloy pa, magiging perfect na ito. Lubos na nasiyahan si Yeming sa resultang ito. Sa pagkakaroon ng minor achievement 8 Yuan Calculation Array na ito, mas may kumpiyansa na siyang sirain ang restriction ng Longevity Palace. Ang paghihintay na ito, ay tumagal ng ilang magagandang oras Chino. Biglang nagmulat ng mata si Yeming. Agad nagtanong ang Golden Crown Prince. Yeming, handa ka na ba? Ang mga bagay na gusto mo, narito na lahat. Yung Longevity Palace, malapit na ring lumitaw ulit. Tumango si Yeming. Prinsipe, huwag kang mag-alala. Handa na ako. Sige. Nasa iyo na ang lahat, sabi ng Golden Crown Prince. Ang bagay na ito, kapag nagawa, bibigyan kita ng malaking merito. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal, muling lumitaw ang Longevity Palace sa ibang lugar. Ang lahat ng tao ay agad na tumakbo papunta sa eksena. Hindi na hinintay pa ni Yeming ang utos ng Golden Crown Prince. Nagsimula na siyang mag-set up ng malaking array sa paligid ng Great Hall. Dao Jade, Heavenly Bamboo, Talisman Coins, sunod-sunod niyang ginamit. Lumitaw ang 8 Yuan Immortal Calculation Array. Nagbigay ito sa kanya ng mas malalim na pangunawa sa paraan ng pag-set up ng array. Ang Spirit Copper na kanyang dinala ay natunaw at naging likido. Automatikong umukit ng mga array lines sa lupa. Mabilis na lumipad ang mga array flags. Ang bilis ng pag-set up. Ang husay ng pamamaraan. Napanganga ang matandang si Wu Zilen sa pagkamangha. Siya, bilang isang array formation grandmaster. Sa buong buhay niya ay hindi pa nakakita ng ganoong klaseng, napakahusay. Perpekto. Walang depektong paraan ng pag-setup ng array. Paano niya ito nagawa? Ang mahalagang Dao Jade ay parang ordinaryong tanso lamang. Ang Heavenly Bamboo, isa-isa niyang itinutusok sa lupa. Hindi may iwasang makita ng mga napakahusay na talismans. Sa ganoong paraan, lumibot si Yeming ng isang beses, ang malaking array ay na-setup na. Natural at perpekto. Walang depekto. Pagkatapos, sa harap ng hindi makapaniwalang tingin ng lahat, iwinasiwas niya ang 10.000 piraso ng level 12 talisman coins. At siya, sa sandaling ito, nasa loob pa rin ng array. Nakangiti, pagbagsak pa lang ng talisman coins sa lupa, ang Dao Jade at Heavenly Bamboo ay agad na naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa isang iglap, hindi bababa sa 10.000 piraso ng level 12 talisman coins ang sinindihan. Ang isang level 12 talisman coin, kapag sumabog ng buong lakas, maaaring makasugat sa isang ordinaryong martial god. Kung gayon, 10.000 piraso na sabay-sabay sumabog, gaano kalakas ang puwersa nito? Isang nangingibabaw at walang kapantay na force field ang nabuo. Tahimik at walang ingay na pumasok sa loob ng restriction ng Longevity Palace. Ngunit, ang restriction ng Longevity Palace ay talagang napakalakas. Ang ganito kahusay na malaking array. Ang ganito katakat na force field, bahagya lamang nitong napagalaw ng kaunti ang restriction at nagdulot ng kaguluhan. Mula roon, lumitaw ang isang siwang. Bagamat ang oras ng paglitaw ng siwang ay napakaikli, ngunit ito, para kay Yeming. Sapat na. Sa sandaling ito, ginamit niya ang Dragon Clan's Divine Ability Method.
Naging isang hibla ng magaang usok. Sa isang iglap, lumusat siya sa siwang. Pumasok sa loob ng Longevity Palace. Kasabay nito, dahil sa napakalakas na puwersa ng 10,000 piraso ng talisman coins, ang Dow Jade at Heavenly Bamboo ay hindi nakayanan ng matagal. Sunod-sunod na sumabog. Tanging isang magulong tanawin na lamang ang natira. Nasaan ang tao? Sigaw ng Golden Crown Prince. Lahat ng tao ay nagsimulang maghanap sa paligid. Ngunit, saan pa nila makikita si Yeming? Hindi kaya, pinaglaruan tayo ng batang iyon. Galit na nagtanong ang isang tao. Pagkasabi pa lang nito, naging pangit ang mukha ng lahat. Para ma-set up ang malaking array na ito, sila, maaaring naglabas na ng lahat ng kanilang puhunan. Sa huli, wala man lang silang nakuha. Ang galit na ito, paanong matitiis? Ano ba talaga ang nangyari? Tila mas kalmado ang Earth Sovereign Crown Prince. Nagtanong, yung si Ji Wuzilan marahil ay nakita niya. Si Wuzilan, natulala sa napakahusay na paraan ng pag-set up ng array ni Yeming. Sa ilalim ng pagkagulat, sa katunayan, hindi niya napansin kung paano naglaho si Yeming. Ngunit, siya pa rin naman ay isang eksperto sa larangan. Nag-isip sandali, nag-analyze at sinabi, kung hindi ako nagkakamali, yung si Yeming, nakapasok na sa Longevity Palace. Ano? Lahat ng prinsipe ay sabay-sabay na nanlisik ang mga mata. Talagang pinaglaruan tayo ng batang iyon. Walang hiyang bagay. Ang prinsipeng ito, tiyak na hihiwin kita ng 1,000 beses. Ngingit-ngit ang mga ngipin ng Golden Crown Prince. Si Yeming, bilang isang Golden Guard, nang ahas na gawin ito sa kanya. Ito, hindi niya matatanggap. Pumasok sa Longevity Palace, hindi tiyak na makakalabas pa siyang buhay, mahinahong sinabi ng Azure Dragon Crown Prince. Mas mabuti pang makalabas siyang buhay. Sunod-sunod na tumango ang mga prinsipe. Siya, isang hamak na karaniwang tao, makakatakas ba siya sa aming mga kamay? Sila, kumakatawan sa pinakamalakas na puwersa sa Tianyuan Continent. Kahit gaano pa kaenyo si Yeming, mahihirapan siyang maging kalaban nila. Kahit makakuha pa siya ng anumang magandang bagay mula sa loob ng Longevity Palace, sa huli, hindi ba't kailangan pa rin niyang iluwa ito ng maayos? Ang Tianyuan Continent, wala na siyang lugar na mapagtataguan. Wala na siyang matatakbuhan. Si Yeming, sa sandaling ito, hindi na gaanong nag-isip. Sinabi sa kanya ng Heavenly Court Will, ang palasyo ng Heavenly Son ay hindi maaaring maliitin. Siyempre, handa siyang magbayad ng malaking halaga para makapasok. Sa kabutihang palad, nagtagumpay siya. Sa huling sandali, nakapasok siya sa Longevity Palace. Ang malaking pinto ng Longevity Palace ay sarado pa rin. Ngunit, sa pagitan niya at ng malaking pinto, wala ng restriction. Kaya, sinubukan niyang itulak ang malaking pinto. Pagkalagay pa lang ng kanyang kamay sa napakalaking pinto ng palasyo, agad niyang naramdaman ang isang uri ng bigat. Tila, hindi ito isang pinto, kundi isang bundok. Ang kanyang buong lakas ay matagal nang lumampas sa 1,000,000,000 jin. Ngunit ngayon, sa sandaling ito, nararamdaman pa rin niya ang hirap. Sa sandaling ito, sa kanyang paghinga, buong lakas niyang itinulak. Ang hindi inaasahan, ang malaking pinto ay hindi man lang gumalaw. Muli, ginamit niya ang Violent Secret Art. Ang kanyang buong lakas ay biglang tumaas. Pangalawang pagsubok, boom, boom, yumanig ang lupa. Ang pinto ng palasyo, sa wakas ay gumalaw. Dahan-daang nagkaroon ng isang siwang. Naisip ni Yeming na itulak pa, ngunit sumara na ulit ito. Mabuti na lang, para sa kanya, sapat na ang ganitong siwang. Naging isang hibla ng magaang usok siya. Lumusat sa siwang ng pinto. Pagkapasok niya, automatikong sumara ang malaking pinto. Mahigpit. Sa loob ng Great Hall, tila ibang mundo. Pagpasok doon, nakarating na siya sa ibang espasyo-oras. Sa kalangitan, maliwanag ang sikat ng araw. Puting mga ulap. Sa lupa, huni ng mga ibon. Namumukadkad ang mga bulaklak, mga bundok at ilog ang matatanaw. Tumingin-tingin si Yeming sa paligid. Natuklasan niya, maliban sa natural na tanawin, sa paligid ay walang anumang gusali. Sa sandaling ito, pinalabas niya ang treasure hunting rat. Sinabi, "Munting Bao, nasa iyo na ito." Ang maliit na ilong ng treasure hunting rat ay kumaibot-kibot. Biglang umurong ang ulo. Isang anyo ng sukdulang takot. Swoosh! Muling pumasok pabalik. Nagtataka si Yeming at nagtanong. Anong nangyari? Munting Bao. Hindi kaya, may panganib. Sakto, sa sandaling ito, isang malakas na ungol ang narinig. Nakita lamang ang isang itim na anino. Mas mabilis pa sa kidlat. May dala itong lakas na parang bundok. Isang iglap, bumangga ito sa kanyang katawan. Kung hindi dahil sa matibay niyang katawan, at may Rui Dharma treasure pa na automatikong nagpoprotekta sa katawan, sa pagkakataong ito. Tiyak na naduraj na siya. Imposible. Naramdaman niya ang isang mabahong hangin na hamampes sa kanyang mukha.
Tila may laway pang damaykit. Basa. Cough. Cough. Nagulat si Yeming. Pilit siyang kumawala, ngunit ang bigat sa kanyang katawan ay pabigat ng pabigat. Hindi na siya makahinga. Alam niyang, malakas ang dumating. Hindi bababa sa aspeto ng lakas, dinudurog siya nito. Kaya, maaari lamang siyang sumuko sa paglaban. Sa huli, hindi naman siya sinaktan pa ng kabilang panig. Sa wakas, nakapagmulat na siya ng mata. Tinoon niya ang kanyang tingin. Nakita lamang ang isang mas malaki pa sa guya na malaking itim na aso. Malamig siyang tinititigan. Ang balahibo ng malaking itim na asong ito ay may kintab. Ang mga pangil ay kumikislap. Mabangis siyang nakatitig dito. Ang kanyang mga paa, malaman. Malapad at makapal. Parang mga paa ng leon. Hindi mukhang aso. Pagkakita na aso ang kabilang panig, gaman naman ang loob ni Yeming. Ngumisi siya at sinabi, "Kapatid na aso, pamilya tayo." Malakas na umungol ang malaking itim na aso. Malinaw na hindi siya itinuturing na kapamilya. Walang magawang nagkibit-balikat si Yeming at sinabi, "Narito ako para hanapin ang Heavenly Son." Natigilan ang malaking itim na aso. Nagpadala ng isang divine sense kay Yeming. "Kilala mo ang aking amo." Nayanig ang puso ni Yeming. Ang Heavenly Son ng Ancient Heavenly Court ay amo nito. Kung gayon, hindi ba't nabuhay na ito ng ilang daang libong taon? Isang matandang nilalang. Agad siyang kinilabutan. Tiningnan niya ang malaking itim na aso na parang isang halimaw. Patuloy na nagtanong ang malaking itim na aso. Sinabi ni Yeming, "Hindi ko rin kilala ang Heavenly Son, sa pagkakaalam ko, ang Heavenly Son ay isang sinaunang tao." "Sinaunang tao? Anong pinagsasabi mo? Natulog lang ako ng isang beses." Ang amo ko, naging sinaunang tao na, hindi nasiyahang sinabi ng malaking itim na aso. "Natulog ng isang beses?" tanong ni Yeming. "Gaano ka katagal natulog?" Nalito ang malaking itim na aso. Itinagilid ang ulo. Nag-isip sandali. "Hindi ko alam. Maaaring 3 araw. Maaari ring 3 taon. Posible kayang 300.000 taon. 500.000 taon." Naisip ni Yeming ang isang posibilidad. Nagtanong. Nayanig ang buong katawan ng malaking itim na aso. "Ulong. Noon, dahil sa katakawan, ninakaw ko ang Myriad Ancient Divine Brew ng amo. Pagkatapos, tumakbo ako papasok sa Dragon Butterfly Cocoon. Isang tulog lang. Hindi na nagising. Hindi kaya, ang tulog na ito, ay ilang daang libong taon na." Pagkatapos, naging excited ito. Hinampas-hampas ang dibdib ni Yeming. "Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari nitong mga taon?" Walang tigil na napasigaw sa sakit si Yeming dahil sa paghampas. Muntik nang bumalik sa dati. Ngunit napatawa na lamang ng mapakla. "Huwag mo akong hampasin. Sasabihin ko na." Kaya, nagsimula siyang magkwento mula sa panahon ng pagkakawatak-watak ng Ancestral Origin Continent. Ikinwento niya ang tungkol sa ilang mga panahon na pinagdaanan ng Tianyuan Continent. Kasama na ang panahon ng pagkakaroon ng Ancient Heavenly Court. At sa huli, binanggit din niya ang God Trial Era. Ang panahon ng Five Elements Divine Dynasty. At ang kasalukuyang panahon kung saan magkakasamang umiiral ang 5 dakilang imperyo at 4 na dakilang divine lands. Ang resulta, natulala ang malaking itim na aso sa pakikinig. Pagkatapos, umungol ito ng isang beses. Nagsimulang humagulgol. Nagulat si Yeming. Hindi pa siya nakakita ng asong umiiyak. At saka, ganito pa kalakas umiyak. Ang pinakamahalaga, umiiyak ka na nga lang. "Pwede bang alisin mo muna ang paa mo? Pakiramdam ko, mamamatay na ako sa pagyapak mo." Ngunit, sa huli, hindi siya umimik. Bagkus, iniabot niya ang kanyang kamay. Tinapak-tapik ang malapad na likod ng aso. At inalo, ang pagtulog mo ng mahimbing ay hindi naman masamang bagay. Kung hindi, matagal ka nang naging abo tulad ng Heavenly Emperor. "Master ko, hindi ko kayo nasamahan sa mga laban sa Timog at Hilaga. Hindi ko naprotektahan ang inyong kaligtasan. Nagsisisi ako." Malakas na hinampes ng malaking itim na aso ang lupa. Ngunit, tila nakalimutan niyang nasa lupa si Yeming. Si Yeming, dahil sa hampas, halos lumuwa na ang mga mata. Dali-dali niyang inactivate ang Rui Dharma Treasure para protektahan ang sarili. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya sa paghampas ng asong ito. Nakita lamang na ang mga patong-patong na talisman sa labas ng kanyang katawan ay gumuho. Pagkatapos ay muling nabuo, pilit na nilalabanan ang hampas ng malaking itim na aso. Sa wakas, natapos na sa paglalabas ng sama ng loob ang malaking itim na aso.